Ano ka mo? Babalik po kami ng Baguio. Nag-aaral pa ho si Arnold, Papa. Pabayaan mo siya sa Baguio, dito ka sa Maynila. Hindi ho po pwede yun. Pwede ka naman bisitahin ng gagong yan tuwing Sabado at Linggo dito eh. Kailangan katabi ko ang aking asawa. Tigilan mo nga ako ng mga kagaguhan mo. Anong klase ng buhay ang mapapala mo dyan sa mistisong yan? Ano mang buhay yon, siya pa rin ang aking asawa, Papa. Pag sumama ka sa lalaking yan, at hindi ka sumunod sa utos kong dito ka manirahan, Cecilia, kahit na mangisay ka sa gitna ng kalye, hindi kita tutulungan. Kung yun ang inyong gusto, wala akong magagawa. Kailangan kayo, Papa. Pero kailangan din ako ng aking asawa. Ngunit kahit ano pa man ang mangyari, gusto kong malaman ninyo na mahal ko pa rin kayo, Papa. At kung talagang mahal ninyo ako, mauunawaan ninyo ang aking kalagayan. Tayo na, Arnold, baka mahuli tayo sa biyahe. We're leaving, sir. Cecil! Cecil! Dali mo na to. Sige na. Oh. Kanino galing yan? Sa Papa ba? Hindi. Sa akin. Sige na. Hindi na, Tessie. Tago mo na lang. Thank you. Take care. Oh, tahan na. Kahit nabahain tayo ng luha dito, wala na rin mangyayari. Aminin mo na, nakasalanan mo na rin yan. Pero bakit naman hindi nila kami maintindihan? Napakahirap pa namang maunawaan yon. Cecilia, kung galit man sa'yo ang tatay mo, sapagkat mahal ka niya, meron ba namang amang umisip gumawa ng masama para sa kanyang anak? Natatakot lang siguro ako. Nung una, akala ko, kayang-kaya ng aking kalooban at kahit anong mangyari. Kahit ang galit ng papa, kaya kong tiisin. Pero ngayon, bakit ako natatakot? Natural lamang yan. Kaya nga ba ang ikinakasal, nilalagyan ng talukbong, tinatalian ng kordon, at iniilawan na parang bangkay. Hindi katapusan ng pag-aasawa. Simula lamang yan ng napakagulong buhay. Kaya ba iniwan niyo ang pag-asawa? Ano akala mo sa akin, pusong bato? Minsan lang ako umibig. Pagkatapos nun, parang hindi ko na kaya. Paano niyo naman po nasasabi yan? Kayo pa namang napakabait na tao. Binola pa ako nito. Hindi totoo po yun. Di ba nga ho may kasabihan? Habang natututo ang pusong umibig, lalong sumisigla ang dahilan para mabuhay. Bata ka pa nga. Alam mo, Cecil, kung pag-ibig at pag-ibig din lang ang pag-uusapan, hindi yan ang problema. Kung kanino may pagkakaloob ang pag-ibig, naku, yan ang sakit ng ulo. Ano po bang nangyari sa kanya? Kanino? Doon ho sa true love niyo. Umalis siya. Eh, ang masakit, hindi nangangahulugan. Naku mo, inibig mo isang tao, eh, obligasyon din niyang ibigin ka. Yan ang masakit. Makapagluto na nga. What is more important is to cite the role of the intelligentsia. The Ilustrados were given more adequate westernized education in shaping the reform system and, eventually, the revolution in the 19th century Philippine history. For instance, consider the disparity in the opinion in the very ideology of Aguinaldo and Bonifacio. Mr. Zaragoza, you are wanted by the dean in his office.
Now, let's go back to the lesson. Come in. Kindly Sir? close the door behind you, Arnold. Ma, Dad, anong nagawa niyo rito? Mr. Zaragoza, would you prefer it kung iwanan ko muna kayo? No, Dean. Please stay. Mabuti na yung harap-harapan ng usapan natin. Arnold, ano yung nabalitaan namin ng Inday. daddy mo na? Ako ang bahala dito. Pero Tomas, Ako ang makikipag-usap sa anak natin. Tumawag sa amin ng mami ni Karen. Ano tong balita nag-asawa ka na raw? Bakit hindi ka sumasagot? Totoo ba? sinong babaeng yan? Shut up! How do you expect me to Just shut shut up when up! you're... Oh, may asawa na ako. Oh my God! Tomas! You're only 20 years old. Paano ka nakapagpakasal ka nung minor de edad ka? Lahat may paraan, Dad. Huwag kang magpilosopo sa akin, Arnold. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Tomas, I'm sure we can do something about this. Nasaan ang babaeng yan? Maybe we can have the marriage annulled or something. Ikaw ang abogado. Alam mo kung anong dapat gawin dito. Saan mo nakilala ang babaeng yan? Kasal na kami. At wala na kayong magagawa para palitan pa ng tapos na. Talaga ba sinasadya mo kami ng mami mo? Pinakasalan mo ang babaeng yan para saktan kami ng daddy mo. Gusto mo lang kaming saktan. Pinag-aral kita dito sa Baguio. Para maiwalay ka sa mga tarantadong kabarkada mo. Hanggang dito ba naman gagawa ka pa ng milagro? You do not love her. How can you love her? We don't even know this woman. Anong alam niyo sa pagmamahal? Ni sarili niyong anak, di niyo kayo mahalin. Buti siguro lalabas muna ako. No, Dean. You sit down there. How can you say na hindi ka namin mahal? Meron ka na bang hiniling sa amin na hindi namin binibigay sa iyo? Do you know what that means? I'm sorry, Mami. Pero para sa akin, hindi pa rin yun ang proof ng pagmamahal. Kahit tambakan ninyo ako ng pera, hindi pa rin yung katunayan na meron kayong pagtingin sa akin. Sige. Kung yan ang gusto mo, pues, yan ang makukuha mo. Kapag hindi mo iniwalay ng babaeng yan, mapuputo lahat ang allowance mo at titigil ka ng pag-aaral. Isusumbat mo pa sa amin ang mga problemang pinagpapasasahan mo. Pues, matuto kang magtrabaho mag-isa mo nang malaman mo kung ano ang hirap namin mag-asawa para masunod lahat ang kapritsyo mo. Hindi na ako nadadaan sa ganyang pagbabanta, Dad. At hindi rin ganyan kababaw ang aking kalagayahan. All right, Arnold. Gusto mo maging independent? Then you're on your own, my boy. Bahala ka sa buhay mo. Arnold, cool ka lang. Ba't mo ginawa yun? Gusto kitang tulungan. Humingi ba ako ng tulong? Look, let's put it another way, okay? I'm a real friend. Real friend. Pare, cool ka lang, pare. My God, Arnold, ano palang nangyayari sa'yo? Mukhang patay na patay ka nga yata sa Cecil na yan. Just look at yourself. Pasalamat ka rin yung babae ka. No, Arnold. Ikaw ang dapat magpasalamat sa akin. It's about time na matauhan ka. Ano naman ba ginawa mo?